Inilatag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang isang proyekto kung saan pwedeng pakinabangan sa pagtatayo ng mga tirahan ang mga basurang plastic bilang pagpapaigting sa pangangalaga ng kalikasan. Ang detalye sa report ni Kenneth Pasyente. Binigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na panahon ng gamitin ng nuclear technology bilang makabagong sandata laban sa lumalalang plastic pollution. Isang problemang anyay nararanasan sa iba't ibang panig ng mundo at nakakaapekto sa ekonomiya, kalikasan at pamumuhay ng mga komunidad. Sa pagbubukas ng International Atomic Energy Agency High-Level Forum on Nuclear Technology for Controlling Plastic Pollution, inilahad ni Pangulong Marcos Jr. ang malaking papel ng NUTEC Plastic Initiative, ang programa ng IAEA na pinangungunahan ng Pilipinas para gawing kapaki-pakinabang ang plastic waste gamit ang radiation technology. Tinukoy ng Pangulo ang Post-Radiation Reactive Extrusion o PREX project kung saan nagtagumpay ang DOST-PNRI at mga katuwang na ahensya na baguhin ang low-value plastic waste para maging matibay at komersyal na material. Kabilang dito ang kilalang PREX Prototype House na itinuturing ni Pangulong Marcos Jr. bilang modelo ng future circular economy. It is providing a solution, a very important solution to a very difficult problem that we face, not only here in the Philippines, but in the rest of the world. Bukod sa Prototype House, pinuri rin ng Pangulo ang Marine Microplastics Monitoring Laboratory ng UP Marine Science Institute na itinayo kasama ang IAEA upang sukatin at subaybayan ang microplastic pollution sa dagat gamit ang siyentipikong datos. Sa parehong event, inilunsad din ng Pilipinas at IAEA ang NUTEC Plastics Investment and Partnership Brochure na isang roadmap para palawakin ang pamumuhunan sa nuclear science para sa kalikasan at industriya. Binigyang diin din niya na hindi uusad ang teknolohiya ng mag-isa, kundi sa pamamagitan ng malawak na kooperasyon sa mga regulator, scientist, industry leaders at international partners. Kaugnay nito, binigyang diin ng Pangulo ang pagpasa niya ng Philippine Nuclear Law noong Setyembre, ang kauna-unahang komprehensibong batas para sa nuclear safety at maayos na paggamit ng nuclear technology sa bansa. It gives our scientists now and industries as well a stable, predictable environment to innovate responsibly. Sa paghahanda ng Pilipinas sa pagiging ASEAN Chair sa 2026, target anya ng administrasyon na itaas ang nuclear science literacy. We intend to expand its work, enhancing nuclear science literacy, laboratory networks, and regulatory harmonization across the region. Nanawagan naman ang Pangulo ng patuloy na kolektibong pagkilos mula sa mga laboratorio hanggang sa mga komunidad upang masiguro na ang teknolohiya ay ginagamit para sa kapaligiran, ekonomiya at mas malawak na pag-unlad ng bansa. Kenneth Pasyente, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.